Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. So, the title of our message this morning is Finding Peace in Troubled Times. Alam niyo, kapag ako nagtatanong ako sa mga maraming tao, ano bang prayer request mo? Alam po ninyo, ito 7 out of 10. Peace of mind. Alam niyo siguro kung may nagbebenta lang ng peace of mind, milyonaryo na eh. Kung ako lang kung ako pwede, meron akong business ng peace of mind, naku sigurado multimillionaire na ako. Baka kasing yaman ako ni Manny Pacquiao. Kaya lang, ang peace of mind, hindi kasi nabibili yan. Yan ay nakukuha mula sa langit. Now, yung iba, full of worries. Kumbaga parang, naging kasiyahan na nung iba na mag-worry. May kilala ka bang, warrior? Yung bang simpleng bagay, nagwo-worry, ay nako, nagdidilim. Ang langit, baka bumagyo, baka bumaha. Nako, maraming malulunod. O kaya naman, yung bang tipong na-late lang ng uwi, yung anak o yung asawa, kung ano-ano ng mga pumapasok sa isip, napapraning. Masyadong warrior, masyadong yung anxious mind. So, merong isang kanta na sumikat noong 1989, Grammy Awards. Ang title niya, Don't Worry, Be Happy. Ang sabi niya, it won the awards for Song of the Year, Record of the Year, and Best Male Pop Vocal Performance. It sold more than 1 million copies worldwide and earned a spot at the top 3 music charts all over the world in different countries. So ano yung title nito, yung song ni Bobby McFerrin? Sabi niya, here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life, we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. So, nagtataka ako, bakit naging Song of the Year ito? Samantalang, ganun lang naman kasimple. Ang sinasabi lang niya, ano man ang mangyari sa'yo, kahit napakapangit, don't worry, be happy. Ang daling sabihin, di ba? Ang daling sabihin. Ang daling sabihin na, don't worry, be happy. Kaya lang, in reality, madali bang gawin? Kapag kayong ang grade mo, 4-4, well, yung midterm, pwede mo ba sabihin sa kaibigan mo, don't worry, be happy. Lalo na graduating ka. Sasabihin mo, don't worry, be happy. O kaya bukas, magbabayad ka ng kuryente. O magtutuition fee yung anak mo. O kaya andyan na yung mga naniningil sa inang utang. Andyan na, naaamoy mo na. Di ba sabihin, don't worry, be happy. Yung wala kang makain, wala kang pambili ng ulam mamayang gabi, meron ka lang pang-almusal, pero hindi mo alam saan kukunin yung pananghalian at panghapunan. Pwede mo bang sabihin sa tiyan mo na, don't worry, be happy? Naintindihan niyo ba? Halimbawa, yung tatay mo, sumakbilang bahay, sabihin mo ba sa nanay mo, ma, okay ka lang, don't worry, be happy? Ganun ba kasimple yun? Naintindihan niyo? That's why I'm wondering, paano naging Song of the Year ito? Siguro naman, marahil kaya naging Song of the Year ito kasi maraming tao at they are living in fantasy land. Na para bang, sana. Alam niyo, ang katotohanan niyan, we can experience peace of mind in the midst, even in the midst of troubles, if we know the Word of God. Ang sabi dito sa Jeremiah 29:10-14, basahin nga natin ulit. 1, 2, 3, go. This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Pakibasa natin lahat na marunong magbasa. Verse 12, then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. 13,
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord. So anong gustong sabihin dito ni Jeremiah? Ano ba ang background nitong binasa natin? Ang Judah, kinubkob ng Babylon. Okay? Bakit kinubkob ng Babylon ang Judah? Kasi sobrang sama na ng Judah, nalihis na sila sa Panginoon, antitigas ng mga ulo, antitigas ng mga kokote. Ilang mga propeta na ang pinadala ng Diyos, pero ang ginagawa na, pinapatay nila yung mga propeta. Ilang beses na silang winarningan, pero yung Judah, matitigas sa mga puso, mga idolatrous. Hindi na sinasamba ang Diyos na langit. At sinasamba nila si Baal, si Astoret, yung mga Diyos-Diyosan ng mga nakapaligid na bansa. Eh, sabi ng Panginoon, enough is enough. Parurusahan ko na kayo. 70 years kayo na mapaparusahan under the slavery of Babylon. By the way, yung Babylon, ancient name ng Iraq. Okay? Yung Persia, ancient name ng Iran. Kaya yung Iraq saka Iran, naku talaga mga ancient nations yan. Okay, now, look at this. The highlighted verse. This is the key verse for our message this morning. Verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Nung ako nasa UE ako, I was taking up my engineering course in UE. Favorite verse ko to, actually, this is my life verse. Jeremiah 29:11. Naglalakad ako mula monumento hanggang UE, Sangandaan, mula Sangandaan, papuntang monumento, nire-recite ko to. Dahil sabi ko, Lord, hindi ako habang panahon maglalakad. Alam ko, darating ang panahon, pagpapalain niyo ako, at I will be prosperous. At salamat sa Panginoon because God prospered me. Okay? Now, ang ganda doon sa verse 12, Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang ganda, no? Na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon, maganda ang plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo, hindi wasakin ka, hindi sirain ka. Ang plano ko sa iyo, bigyan ka ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Pero, ang sabi ng Panginoon, dapat manalangin ka. You will call upon me. You will come and pray to me. And then I will listen to you. Sabi niya, you will seek me, hahanapin mo ako ng buong puso mo at matatagpuan mo ako. Naunawaan natin. Hindi automatic na, eto maganda ang plano ko sa iyo, maghintay ka na lang. Okay, darating yan. Kahit nasa loob ka lang ng bahay mo. Hindi. Mananalangin ka, hahanapin mo ang kalooban ng Diyos, at pag nakita mo ang kalooban ng Diyos, tutuparin mo to. Susundin mo. And then, the good plan of God, a very bright future will happen to you. Now, ang tanong, how can we find peace in troubled times, in stressful times, in problematic times, in sickness times, in death times? Okay. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga ganitong pagkakataon? Stressful. Ang daming problema. May mga sakit. Baon ka sa utang. How can you find peace in these troubled times? Okay? Now, una, believe in the person of the Lord. Ang sabi doon sa verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Manampalataya ka sa Panginoon. Mahalaga yon. Naunawaan natin. Okay? Hindi tao yung nagsasalita dito sa verse 11. It is God, the Lord God, the Creator of the heavens and the earth, na nagsasalita dito. Ang sabi, I know the plans I have for you. So, mahalaga yung faith sa Diyos. Tama ba? Tandaan niyo to, ha? Merong nagsabi, lahat ng tao may faith, kahit mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos, may faith sila. Totoo naman. Because faith is as good as its object. Ibig sabihin, lahat tayo may faith, lahat ng tao may faith. Ang pagkakaiba nga lang, ano ang pundasyon ng faith mo?
Yung ibang hindi naniniwala sa Diyos, ang faith nila sa sarili nila. Naunawaan ninyo? Yung mga hindi naniniwala sa Bible, ang faith nila sa araw, sa langit, sa mga ibon, sa mga hayop. Yung iba, ang faith nila nasa rebulto. Nasa mga Diyos-Diyosan. So, ang faith, if it must be good, then it must be based on the Bible, and the foundation is the Lord God who created the heavens and the earth. Naunawaan natin. And faith and fear cannot coexist in our minds and hearts. Hindi pwedeng punong-puno ka ng faith, punong-puno ka rin ng fear. Naunawaan natin. Magkalaban yan eh. Naglalaban talaga yan. Naunawaan natin. Do you agree? Hindi pwedeng maghalo ang faith and fear sa puso mo. Kung, eto nga, may nagtanong kapag nag-away daw, yung asong puti sa asong itim, sino ang mananalo? Sino sa palagay nyo mananalo? Pag nag-away yung asong itim at asong puti, ang karamihan sinasabi, yung asong puti ang mananalo. Sabi ko, bakit puti? Siyempre puti eh. Ano siya malinis ang puso ng aso kasi puti. Pero alam niyo ang sagot dyan, kung sino yung mas pinapakain mo, kung sino yung mas malakas, siyang mananalo, regardless of the color of the dog. Naunawaan po ninyo. So, kaya kung pinapakain mo si faith sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng pananalangin, hindi mananalo si fear. Pero kung pinapakain mo sarili mo, Facebook, Netflix, TV, Itbulaga, tahan ng pinasara. Di ba? Ano pa ba? Show me the money. At showtime pala. Pag kaya ng laman ng utak mo, yung faith nawawala eh. Naunawaan natin. Kapag ka ang pinapakinggan mo, lagi na lang yung mga komentarista sa radyo. Yung bang ang laging pinag-uusapan, mga problema sa lipunan, mga patayan, mga corruption. Naku, patay ka dyan. Faith and fear cannot coexist in our minds and hearts. Okay. Merong isang best-selling book. Ang title niya, How to Stop Worrying and Start Living. Nabasa ko tong librong to. Maganda talaga. Can you imagine? Over 16 million copies sold. Kaya lang, but this book is not enough. Ito, in my perspective. But this book is not enough to solve our worries and give us lasting peace because it is more of the power of the mind. Ang tanong ko, what if your mind is so weak and so depressed and so clouded, can you just simply tell your mind to stop worrying and stop living? Hindi tayo pare-pareho ng temperament. Actually, merong 4 na klase ng temperament kung pag-aaralan natin sa psychology, di ba? Sanguine, choleric, melancholic, saka phlegmatic. Phlegmatic, pastor, ba yung puro plema? Iba-iba yan. Pag-aralan nyo na lang kung anong klase ng, anong karakteristik ninyo, anong ugali kayo, kung kayo ba ay choleric, melancholic, sanguine, or phlegmatic. So, pero yung mga, yung mga outgoing, mga sanguine yan. Pero yung mga malulungkutin, mga melancholic yan. Ako, melancholic ako. Pero natutunan kong labanan yung pagiging melancholic ko. So, paano kayo mga tao ganon? Sobrang lungkot, sobrang loner. Pwede ba sabihin na, basahin mo yung libro na yan at mawawala ang worry mo. You will start living. It is in the power of the mind. Kulang eh. Naintindihan ba natin? So, what must we do? Ang sabi dito, trust in the person of Christ. Ano yung nasa Philippians 4, 6, and 7? Itong ganda nitong verse na to. Basahin natin ha. 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends, hindi masayod ang ibig sabihin na all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng Bible, do not worry, stop worrying about anything. But instead, sabi ng Bible, you pray and you petition God with thanksgiving na may pasasalamat.
ihain nyo sa Panginoon lahat ng inyong mga kahilingan. At ang sabi diyan, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. Ano yung hindi masayod? Hindi kayang ipaliwanag. You will have the peace that cannot be explained. At ang sabi diyan, it will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang mangyayari daw diyan, yung peace na galing sa Diyos, the peace of God, yung kapayapaan na galing sa Diyos, parang magiging armor, magiging gwardiya yan. Gagwardyahan yan yung isip mo, gagwardyahan yan yung puso mo, para kapag nandyan na si worries, andyan na si anxiety, hindi makapasok. Bakit? Nakagwardya yung peace of God eh. Naunawaan natin mga kapatid. Are you listening? So mahalaga to ha. That's why the Bible is very realistic. Hindi mananaig yung fear, worries, anxieties kung ang puso natin ay punong-puno ng faith sa Diyos. Naunawaan po natin. Now, it is but normal to be anxious, no? Normal na mag-worry. Kaya lang ang tanong, kapag nag-worry ka, nagiging anxious ka, kapag ka nagiging fearful ka, what's the next best thing to do? The next best thing to do, if you feel anxious, if you are worried, if you are fearful, is to go to God in prayer. Naunawaan natin. Because, look at this, if the God you believe in is the God who created the heavens and the earth, so, can He not do something in your situation? Naunawaan natin. Kung ang Diyos na sinasamba mo, siya ang lumikha ng langit at lupa, hindi ba niya kayang gawa ng paraan yung sitwasyon mo sa buhay? Naunawaan natin mga kapatid. Are you listening? Pastor, hindi mo lang alam. Pastor, ang laki ng utang ko, 100,000, 1 million ang utang ko. Naku mga kapatid, ang dami ng ganyang kwento. 1 million lang pala eh. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa, sa lahat ng may kayamanan, may-ari ng kayamanan, ginto at pilak dito sa mundong ito. Hindi ba niya kayang kausapin yung taong milyonaryo na kakilala mo para tulungan ka? Maraming ganyang kwento. I'm telling you, maraming ganyang kwento. In fact, nabasa nga akong libro na fasting can change your life. Yung presidente ng pinakamalaking Christian school sa buong mundo, Liberty University, nagkautang sila ng $100 million in the 80s, 40 years ago. Kung hindi niya mababayaran yung $100 million, magsasara yung school. Pero nung ginawa niya, he fasted for 40 days. And then after 25 days, nag-fasting uli ng another 40 days. And you know what? Somebody who knew the person, who knew the president of the school, itong nag-fasting na to, kinausap siya and sabi, I want to donate $50 million to your ministry. Hindi kilala nitong taong ito yung mag-donate, pero sabi niya, you do not know me, but I know you. Sabi nung donor. God spoke to me to give you $50 million. Can you imagine? Oh, ganun-ganun lang yun. And then the remaining $50 million na i-restructure yung utang, nakabayad sila. So, is there anything impossible to God? Kaya, ang sabi dito, manalangin kayo. You pray. Ang sabi diyan, and the peace of God will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, you trust the person of Jesus Christ. Okay? Now, how people solve their troubles through the way of the world. Iba, they solve their problems through the world's way. Sabihin, makamundo. Una, worldly wisdom. Ibig sabihin, like positive thinking, strong mind, na yung bang, basta huwag mo lang isipin yan. Basta pagharap mo sa salamin, sabihin mo, gwapo ako. Matalino ako. Papasa ako sa board exam. Magkakaasawa ako. Yayaman ako. Mga kapatid, wala namang mali doon. Pero kapag wala ka namang ginagawa, na ikabubuti mo, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano lang yan? Drawing lang yan, camera trick lang yan, niloloko mo lang yung sarili mo. Worldly wisdom. Pangalawa, obsessions with material possessions. Yung iba kapag ka nagwo-worry or they are fearful, they are anxious, ang ginagawa, pinagbubuhusan ng panahon yung kotse,
yung computer, yung cellphone. Kumbaga yung obsession, yun ang pampalipas ng oras para makalimutan pansamantala yung kanilang problema. Yung iba, they resort to smoking, to drugs, to drinking, para makalimutan panandali yung problema. Pero pagka nawala na yung tama, andyan na naman yung problema eh. Okay? Pangatlo, relationships, no? Relationships. Yung iba, the reason why they want to overcome the trials, troubles, yung mga problema sa buhay, they resort to relationships. Okay? Placing ultimate trust and fulfillment in human relationship. Iba, palit ng girlfriend, palit ng boyfriend, palit ng asawa. So, kung kani-kanino kumakabit at dumidikit para lang mawala yung worries, anxieties, and problems. Yung iba, luxuries. Seeking fulfillment in material comforts and extravagances. Shopping dito, shopping doon. Naku, matindi, no? Para mawala yung worry ko, makapag-shopping nga. Ang problema ko, walang pang shopping. O kaya naman, credit card, nako. Maraming mga may credit card, nakala nila, pera nila yung ginagasta nila, nakakalimutan nila, utang yun, utang. Kaya yung iba, nababaon sa utang sa credit card. Yung iba naman, distractions. Gumagamit ng distractions such as entertainment, business, shopping, eating, etc. Para lang mawala yung kanilang worries, anxieties, and fear. So, pero lahat ng ito, baliwala ito eh. Kumbaga, maraming mga tao mayayaman, magagaling, matatalino, mahuhusay. Pero bakit nagpapakamatay? Kasi hindi nila ma-overcome yung worries, yung fear, yung anxiety. Naunawaan natin. But the Lord wants us to go His way and not to the world's way. Okay? Kaya nga sabi ito sa John 14, verse 27. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang sabi diyan, yung kapayapaan ko, iniiwan ko sa inyo. Yung kapayapaan ko, ang ibinibigay ko sa inyo, hindi yung kapayapaan na galing sa mundo. Naunawaan ninyo? Iba yung kapayapaan na galing sa Lord at iba yung kapayapaan na galing sa world. Naunawaan natin. Kasi yung galing sa Lord, lasting yan. Pero yung galing sa world, temporal. Panandalian lang yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan at huwag din kayong matakot. Okay? Ano pa sa John 16:33? Basahin natin. Ready, go. I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo nasa akin, connected kayo sa akin, you are in a relationship with me. Ang sabi ng Panginoon, you will have peace. Because in this world, you will have trouble. Kumbaga, sinasabi na ng Panginoon, itong mundong ito, punong-puno ito ng kaguluhan. Punong-puno ito ng mga bagay na nakakatakot. Pero sabi ng Panginoon, lakasan niyo yung loob ninyo. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang mundo. When Jesus died on the cross and resurrected after 3 days, that means He overcame all the powers of sin, all the powers of hell, all the powers of death. Ang sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na. Kaya magpakalakas kayo, magpakatatag kayo, kasama ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Naunawaan natin? Kaya ako, one of my most favorite verses is Deuteronomy 31 verse 6. Ang sabi sa Deuteronomy 31:6, do not be afraid. I will be with you. I will strengthen you. Ang sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, huwag kayong matakot, sasamahan kita. Actually, sabi doon sa verse 8, uunahan na kita. Bago ka pa pumunta doon sa lugar na yun, nauna na ako, hinihintay na kita. Okay? So, true peace is from the Lord Jesus. Okay? Now, believe in the plan of God.
Sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. It means God is telling Israel, even though you don't understand what is happening to you, because you will become slaves for 70 years, but that is part of my plan for you. I don't mean to harm you. In fact, I have better and greater plans for you after your captivity and suffering. Just trust the process, and you will surely thank me after that. So, yun ang pinaka-interpretation na natutunan ko dito sa pag-ayon sa aking pag-aaral. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Nang sabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa mga taga-Juda, taga sa Israel, maaring hindi nyo naiintindihan ngayon yung nangyayari sa inyo na hayaan ko kayo na maging slaves for 70 years ng mga Babylonians, pero bahagi ng plano ko yan eh. That is part of my plan. Okay? At hindi ko nais kayo nawasakin. In fact, part of my better and greater plan is for you to undergo slavery for 70 years. Sa ngayon, hindi nyo naiintindihan yan. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala lang kayo sa proseso. Trust the process, and you will surely thank me after that. So, tingnan nyo believing that our God is a good and gracious and merciful and powerful God who has a plan for us, gives us peace and comfort in troubled times. Ito mga kapatid, pakinggan yung sasabihin ko. Ang faith natin, nakadepende yan kung gaano ang pagkakilala mo sa Diyos. Naunawaan natin. Kung ang pagkakilala mo sa Diyos, isang Diyos na mahina, isang Diyos na magagalitin, isang Diyos na swapang, isang Diyos na ganid, isang Diyos na masungit. Di siyempre, ganun ang nasa isip mo eh. Hindi ka magtitiwala eh. Pero, tandaan niyo to, kung ang Diyos na nasa isip mo at pinananampalatayanan mo, siyang lumikha ng langit at lupa, isang Diyos na mabait, isang Diyos na mapagbigay, isang Diyos na mapagpatawad, isang Diyos na mahinahon. Hindi ba ang sarap lumapit sa ganyang Diyos? Amen ba? So, kaya, yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Sa atin, ganun din. We have to understand, we have to realize, anong klaseng Diyos yung nilalapitan natin. Okay? So, kagaya nito, may nabasa akong kwento. A mother who prayed so hard for her son to change for the better. But instead, he got worse and became imprisoned. Yung nanay, pray ng pray, Lord, baguhin mo yung asawa ko, yung anak ko. Lord, baguhin mo yung anak ko, Lord. Yung anak ko, Lord, durugista yung anak ko, Lord. Lord, yung anak ko talaga, marumbado yung anak ko, Lord. Baguhin niyo po yung anak ko, Lord. Pero tumagal yung mga panahon, hindi nagbago. Lumala itong anak niya. Hanggang sa nakulong. Naku, beta. Yung nanay, hindi makapaniwala, sinisisi ang Diyos. Lord, ang sabi ko, baguhin yung anak ko. Bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko? Bakit nakakulong yung anak ko? Yun ang sabi ng nanay. Pero hindi alam ng nanay, sinagot pala ng Diyos yung panalangin niya. Bakit? Doon sa kulungan, nakakilala itong kabataang ito ng isang matandang preso na born again. At itong matandang preso na ito, kinaibigan itong kanyang anak, na-impluwensyahan yung anak, natutong magbasa ng Bible, nagsuko ng buhay sa Diyos, nabago ang buhay. So ang tanong, sinagot ba ng Diyos ang panalangin ng nanay? Yes or no? Yes. Kaya lang, sa paraan na hindi ayon sa paraan ng nanay, kung hindi ayon sa paraan ng Diyos. Naunawaan natin, many times, God answers our prayers in ways that are not according to our ways. Kasi ang sabi sa Isaiah 55, no? My ways are not your ways. Okay? So, ano ba yung mga peace stealers sa buhay natin? Ito yung mga magnanakaw ng kapayapaan. Number 1, stress. Kapag ka sobrang stress ka sa trabaho, sa pag-aaral, stress ka sa pamilya, talagang nawawala yung peace eh, di ba? Kaya you should learn how to unstress or distress or yung bang ma-release yung stress mo.
You should know how to do that. How? It is through prayer and meditation. Okay? Pangalawa, conflict. Kapag may conflict sa bahay, conflict sa kaibigan, conflict sa asawa, conflict sa kaibigan, nakakawala ng peace yan. Unhealthy habits. Ano yung unhealthy habits? May bisyo ka. Masamang bisyo. Alak, sigarilyo, pornography, sugal, chismis. Ay, nako, bisyo yung chismis na yan. Nakakawala ng peace yan. Unhealthy habits. Yung mga pagkain, mga katakawan, mga PG. Ano yung mga PG? Mga para hindi parental guidance. Ano yung PG? O kayo nagsabi niya na. Number 4, information overload from media and technology. Kapag lagi mo ini-expose yung sarili mo doon sa media na ang daming mga puro mga patayan, mga kalamidad, mga world wars, mga gera, hindi ba nako information overload, nakakawalahan ng peace yan. Lagi nilang sinusundan mo yung West Philippine Sea. Lagi mo lang inaabangan anong susunod na gagawin ng China sa West Philippine Sea. Naku, nakakawala ng peace yan. Ang sinusundan mo lagi yung mga corrupt na politiko, nakakawala ng peace yan. Panglima, negative thinking. Yung bang hindi pa nangyayari yung isang bagay, inuunahan mo na, advance ka mag-isip. Naintindihan niyo ba? Yung bang hindi pa nga nagsisimula, iniisip mo na yung problema. Meron mga tao, ang galing talagang maghanap ng problema. Hindi problem solver problem finder. Sabi mo sa katabi, huwag kang ganon. Sabi mo, pinapatamaan ka ni pastor. Naintindihan niyo ba? Dapat problem solver ka. Hindi ka problem finder. Ito pa. Ang tanong, are you part of the solution or part of the problem? O ito pa. Nakakita kayo ng karitela. Ikaw ba yung karitela na, ikaw ba yung couch, yung, ano tawag doon? Coach? O ikaw yung kabayo? Ikaw ba yung humahatak o ikaw yung hinahatak? Naintindihan niyo ba? Negative thinking. Masyado kang advance mag-isip. Kaya ka hindi nakakatulog Ito, tandaan niyo Ako, ang ginagawa ko kapag nagne-negative thoughts ako, inuutusan ko yung isip ko. Ito, natutunan ko kay Pastor Isaac, one of my closest friends. Sabi niya, nung mga young people pa lang kami, sabi niya, alam mo, Joey, ako, ginagawa ko, inuutosan ko yung isip ko. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I command my mind not to think of lustful thoughts, not to think of negative thoughts. Alam niyo na, in-apply ko talaga. Inuutusan ko talaga yung isip ko. Pag nagne-negative thoughts ako, parang nagiging malaswa yung isip ko. Inuutusan ko sa pangalan ni Kristo. In the name of Jesus, inuutusan ko yung isip ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan. I command you in the name of Jesus Christ. Lumayas ka sa isip ko. Naintindihan niyo ba? So, peace stealers. Now, trust the plan of God for your life. Ang ganda nitong passage na to, Joshua 1:7-9. Basahin nga natin. Lahat ng malinaw ang mata. 1, 2, 3, go. Be strong and very courageous. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang ganda nito. Ito yung kamamatay lang ni Moses. Kinakausap ng Diyos si Joshua. Si Joshua, ang successor ni Moses. Ang ganda nito Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, magpakatatag ka, Joshua. Be strong and courageous. Sundin mo lahat ng mga utos na pinagawa ko kay Moses.
Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Dumiretso ka lang. Ang sabi ng Panginoon, you will be successful. Okay? At ang sabi doon sa verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Pagbulay-bulayan mo ito para matutunan mo, para masundan mo, magawa mo. At ang sabi ng Panginoon, pag ginawa mo ang aking mga utos, ang sabi ng Panginoon, magiging matagumpay ka. At ano sabi doon? Prosperous and successful. Mayayaman ka at magiging matagumpay ka. Naunawaan natin. So, kaya ang sabi dito ng Panginoon, tingnan ninyo, ang ganda nitong passage na to. Ang sabi doon sa verse 7, be strong and be very courageous. Tingnan niyo yung verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Inulit ulit, di ba? Pero tingnan niyo yung verse 8. Ang sabi sa verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it so that you may be careful to do everything written in it. Anong ibig sabihin nito? You will be courageous. You will be brave. Magiging matapang ka na harapin lahat ng mga problema na yan. 3 milyon yan, yung mga Hudyo na yan na umalis sa Ehipto, sinasabi ng Diyos, magiging matapang ka kung susundin mo ang salita ko. Naintindihan niyo ba? Merong correlation between being strong and courageous and meditating and obeying the Word of God. Nakuha niyo ba yung relasyon? Okay? So, kaya napakaganda nito. You want to be prosperous and successful? Then meditate on the Word of God. Obey the Word of God. You want to be strong and courageous? Then obey the Word of God. Naunawaan natin? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Pangatlo, believe in the purpose of God. Ang sabi sa verse 11 ulit, Jeremiah 29, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito na ngayon, yung purpose ni Lord. Na maganda yung purpose ng Diyos sa inyo. Sabi ng Panginoon, kayong mga taga-Juda, kahit maging slave kayo for 70 years ng Babylonia, may maganda ang plano ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng pag-asa. Meron kayong magandang kinabukasan. So ano yung interpretation nito? The purpose of the 70 years of exile. Kasi dadalhin sila sa Babylon eh. So, the restoration of the exiles from Babylon to Judah would happen only when God's 70 years of judgment were completed. Kailangan makompleto niya 70 years na exile na yan, na slavery. Then God would fulfill His gracious promise to restore the exiles to their land. The 70-year exile was part of God's plans to give Judah hope and a future. The judgment prompted the exiles to seek God wholeheartedly. God would gather them from all the nations where they had been banished and return them to their land. The larger purpose of the exile was to force Israel back to her God. Okay, Tagalogin natin para mas malinaw. Sinasabi ng Diyos, kailangan tapusin nyo yung 70 years of exile sa Babylon. Kasi, kailangan makompleto nyo yan. Bakit? 70 years of education, 70 years of training, 70 years of discipline, 70 years of changing your heart. Naintindihan nyo ba? At ang sabi ng Panginoon, bahagi yan ng plano ko. Bakit? Kasi yung 70 years na yan, na under Babylonian captivity kayo, matututo kayong tumawag sa akin ng buong puso. Marirealize nyo na walang ibang Diyos na dapat tawagan kung hindi ako. Naintindihan ba natin? So, kaya, ang gusto ng Panginoon, yung 70 years na yan, talagang itong mga taga-Juda, matutong lumapit sa Diyos, walang ibang Diyos silang sasambahin, kundi ang Diyos ng kalangitan. At gustong sabihin ng Panginoon sa kanila, yung mga Diyos-Diyosan ninyo na pinagpalit nyo sa akin, walang magagawa yan. Matuto kayong lumapit sa akin. Marami sa atin, tandaan nyo sabihin ko, marami sa atin, we need to undergo disciplinary process. We need to undergo suffering. We need to undergo trials and troubles. Why? Because that is the process that God wants us to undergo in order to change our hearts. Naintindihan niyo ba? Marami sa atin mga hambog, mayayabang,
mapagmalaki, mapagmataas, mga selfish, self-centered, ego-centered, na kailangan idaan ka ni Lord sa proseso para mabasag yung puso mo. Kasi kung hindi ka dadaan sa proseso, mananatili kang mayabang, mapagmalaki, mapagmataas, you will live a self-destructive lifestyle. Naunawaan natin, ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng brokenness. At kung hindi mo mararanasan yung brokenness na yan, yung pagtabasag ng puso, kapag hindi ka nag-undergo ng process. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Are you following? Gising pa ba kayo? Amen? Amen. So, our attitude in times of trouble must be humble submission. Okay? So, ang sabi sa 1 Peter 5:5-7, basahin natin. Clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Okay? So, ibig sabihin, galit ang Diyos sa mga mayayabang. Galit ang Diyos sa mga mapagmataas. Kaya sabi sa verse 6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxieties on Him, because He cares for you. So, magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, itataas ka niya sa tamang panahon. Ang sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay nagkakalakit-lakit, pati yung mga kapangitan ng buhay mo. God is working all of those things together for your good. Okay? If you love God and you are called according to His purpose, lahat ng bagay ay para sa ikabubuti mo. Okay? Then, ang sabi sa Ecclesiastes 3:11, one of my most favorite verses, there is a time for everything, and a season for every activity under heaven. He has made everything beautiful in its time. Ano sabi sa Ecclesiastes 3:11? Merong panahon sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang buhay natin parang seasons. No? Sa atin sa Pilipinas, dalawa nga lang ang season. Isang summer at isang very summer. Isang summer saka isang, ang tawag doon? Rainy season. So, isipin niyo lang, parang 4 seasons tayo ang buhay natin. Merong spring, merong autumn, may summer, may winter. He has made everything beautiful in its own time. Trust the process. Maaring sa ngayon, you are in the, sabihin natin, na summertime, or sabihin natin, hindi maganda yung panahon. Pero, tandaan natin that we are living under the gracious hand of God. In times of trouble, find your strength in God. Kami na kumpleto namin, ako ni Pastor David, yung 7 Mondays sa Prayer Mountain. Why did I go there in the Prayer Mountain? Nangusap ang Diyos sa akin 2 months ago, you go to Prayer Mountain, 7 consecutive Mondays. You know what? Ano mga natutunan ko dyan? I regained my peace of mind. I got promises from God. Ang gaganda ng mga pangako binigay sa akin ng Diyos. Okay? I learned to pray for 2 hours straight in the prayer cell. And God gave me a prophetic promise regarding the church. In my 7th Monday, last Monday, talagang ibinigay sa akin ng Panginoon, Ezekiel chapter 47, napakaganda ng prophetic promise na binigay sa akin ng Diyos, bumagsak ang luha ko. So, what I'm telling you is, if you are in troubles, you go to God, you kneel, and you ask God for the peace that comes from Him. So, how can we find peace in troubled times? Believe. Believe in God's person in Jesus Christ. Believe in God's purpose. Believe in God's plan. Ang sabi sa John 14:27, basahin natin, Jesus said, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Mga kapatid, you want to have peace of mind? You want to have peace of life? Tandaan niyo ito.
The peace, the everlasting peace, can only be found in the Lord Jesus Christ. You need to surrender. Listen to this, ha? Huwag mo nang daldalin yung katabi nyo. Listen to this. It is very important that you find peace with God, because you can only receive the peace of God if you have peace with God. Ano gusto kong sabihin? Makukuha mo lang yung kapayapaan na galing sa Diyos kung meron kang pakikipagkasundo sa Diyos. How can you receive that peace with God? It is by surrendering your life to the Lord Jesus Christ. Naunawaan natin? Ulitin ko. You can only receive the peace of God if you have peace with God. How can you have peace with God? You repent of your sins and you receive the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord, Savior, and God. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray for these people right now. Kausapin po ninyo. Dalangin ko, Panginoon, O God, that this message, Lord, this message had an impact in their lives. Dalangin ko, Panginoon, kung sino man sa amin dito ang nasa gitna ng problema, pagsubok, anxieties, worries, fears, I pray, God, that you will teach that person to run to you, to return to you, to receive you as his Lord, Savior, and God. I pray, God, that your peace will manifest to all the repentant people in this place. Turuan mo, Panginoon, ang bawat isa na narito na magsuko ng buhay sa iyo. Because we can only have your peace if we will have peace with you by surrendering our lives, by repenting of our sins. Huwag mo hayaan, Panginoon, na matapos ang araw na ito nang hindi sila natututong magsuko ng buhay sa iyo. Kilalanin ka bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.